Bakit ko naman seseryosuhin ang hampaslupang galing sa Tondo? Isang hamak na sewer na nakapasok sa pamilyang ito dahil lang sa awa. Kinagamit ko lang naman si Wela para mas madaling mamanipulate si Valeriano. Dahil ang tanga kong stepson ay gagawin ang lahat para sa asawa niya. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin, dumaan sa siwang ng pinto ng aklatan, diretsyong sumaksak sa puso ni Wela na nooy nakaupo sa madilim na sulok ng katabing silid tahiyang pansamantala sa dulo ng pasilyo. Sa kanyang kandungan ay nakalatag ang isang napakagandang puting gown na gawa sa pinong seda. Ang kanyang huling tahi para sa gabi ng anibersaryo ng pamilya de Ayala. 3 gabi na siyang walang tulog, namamaga ang mga mata, at ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na sugat mula sa dulo ng karayom. Tinatahi niya ang bawat bulaklak sa tela nang may pag-asa sa kanyang puso. Nagbabaka sakaling sa pamamagitan ng kanyang pawis at sining ay makita ng kanyang biyenan na si Doña Consolacion ang kanyang tapat na hangarin na maging bahagi ng pamilya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyenan ay dahan-dahang gumigiba sa kanyang mga pangarap. Sa loob ng aklatan, narinig ba ni Wela ang kalansing ng baso ng alak at ang mahinang tawa ng kausap nito? Masyadong madrama ang pamilyang ito, Consolacion. Tugon ng isang boses lalaki na tila kay Attorney Torres ang pinagkakatiwala ang abogado ng pamilya. Paano kung malaman ni Valeriano na ang natitirang mana ng kanyang ina ay dahan-dahan mo nang inililipat sa sarili mong account? Hinding-hindi niya malalaman. Humalahak si Consolacion. Ang boses ay puno ng kayabangan na tila walang sinumang makakapigil sa kanya. Sinong magsasabi sa kanya? Ang asawa niyang pipi sa takot? O ang kanyang amang si Claudio na bulag sa aking mga yakap? Katulad ng ginawa ko sa kanyang ina na si Diana na namatay sa uod ng lungkot sa silid na ito, dahan-dahang ko ring uubusin ang lakas ng dalawang iyan nang walang nakakapansin. Sa kabilang panig ng pader, ang hininga ni Wela ay tila nagyelo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa paghamak sa kanyang pagkatao, kundi sa katotohanang ang taong mahal niya, si Valeriano, ay pinaglalaruan lamang ng isang halimaw na nagpapanggap na ina. Naramdaman ni Wela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang pilak na gunting na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, sinalo niya ito gamit ang kanyang sugatay palad. Ang dulo ng talim ay bumaon sa kanyang balat, at ang mainit na dugo ay dahan-dahang pumatak, gumuhit ng isang pulang marka sa ibabaw ng puting seda ng gown. Tinitigan ni Wela ang mansa ng dugo sa tela. Iyon ang dugo ng kanyang pagtitiis, ang dugo ng isang tu'may mula sa Tondo na nag-akalang ang pagmamahal ay sapat na upang makamit ang kapayapaan sa gitna ng mga lobo. Ang yabag ng sapatos ni Consolacion ay dahan-dahang papalapit sa pinto ng aklatan. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng paparating na hatol. Alam ni Wela na kailangan niyang umalis, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging bato, nakadikit sa gabi ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman ng silid at nang nagbabadyong uno sa kanyang buhay, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang naguguluhang isipan. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong sugatan bago ito tuluyang maging bato? At kung sakaling mawala ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi, may matitira pa kaya sa kanyang dangal upang magsimula muli? Wag na wag mong kalilimutan, Wela, kung sino ang nag-ahon sa'yo sa burak ng Tondo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila hampas ng latigo sa katahimikan ng bulwagan habang nakatayo siya sa harap ni Wela. Ang mga mata ng biyenan ay malamig na nakatitig sa pulang mansa sa puting gown na hawak ng dinalang mananahi. Walang bakas ng pagsisisi o takot sa muka ng matandang babae
kahit alam niyang posibleng narinig ni Wela ang kanyang mga binitawang salita sa loob ng aklatan. Sa halip, ang kanyang muka ay napuno ng mapagmalaking ngiti na tila sinasabing walang sinumang makakapapantay sa kanyang kapangyarihan. Tingnan mo nga ang ginawa mo. Itinuro ni Konsolasyon ang mansa ng dugo gamit ang kanyang mahabang kuko na may pulang pintura. Napaka-clumsy mo talaga. Ang dumi ng dugo mo ay dumikit sa mamahaling tela na binili ko pa mula sa Europa. Ganyan ba ang igaganti mo sa lahat ng kabutihang ipinakita ko sa iyo? Kung hindi dahil sa akin, natutulog ka pa rin sa sahig ng maliit mong bahay sa Tondo. You should be grateful, Wela. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mo mababayaran kahit ialay mo pa ang buong buhay mo. Yumuko si Wela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sariling mga daliri na may maliliit na sugat. Naramdaman niya ang matinding init na sumisiklab sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Ang kultura ng utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay tila isang mabigat na tanikala na nakakabit sa kanyang mga paa, na pumipigil sa kanya na sumigaw at sabihin ang lahat ng kanyang narinig. Ipakita mo sa akin ang respeto na nararapat para sa isang De Ayala. Utos ni Konsolasyon, dahan-dahang iniunat ang kanyang kamay na puno ng mamahaling singsing. Dahan-dahang lumapit si Wela. Bawat hakbang ay tila pag-apak sa mga pako ng kahihiyan. Inabot niya ang malamig na kamay ng biyenan, inilapit ito sa kanyang noo upang gawin ang ritual ng pagmamano. Ang amoy ng mamahaling pabanggo ni Konsolasyon ay humalo sa amoy ng sarili niyang dugo na nagdulot ng matinding pagkasulasok sa kanyang sikmura. Manupo, Doña Konsolasyon, bulong ni Wela, ang boses ay nanginghinig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Diyan ka nababagay sa paanan ko, bulong ni Konsolasyon, bago dahan-dahang binawi ang kanyang kamay ng may pandidire. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng pasilyo at pumasok si Valeriano. Napansin agad niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala para sa kanyang asawa. Anong nangyayari dito, Mama? Tanong ni Valeriano, dahan-dahang lumapit at hinawakan ang balikat ni Wela. Tinuturuan ko lang ang asawa mo kung paano maging maingat, Valeriano. Sagot ni Konsolasyon. Ang boses ay biglang nagbago, naging malambot at puno ng peking pag-aalala. Tingnan mo, nasira niya ang gown na isusuot ko para sa anniversary. But it's okay. Pinalampas ko na. Alam mo naman na malawak ang pasensya ko para sa mga katulad niya. Tiningnan ni Valeriano si Wela. Pagkatapos ay ang mansa ng dugo sa tela. Bahagyang kumunot ang kanyang no, ngunit sa halip na magtanong, pinili niyang yumuko sa harap ng kanyang ina-inahan. Pasensya na po, Mama. Pagod lang po siguro si Wela dahil sa pagtatrabaho. Hayaan niyo po, kakausapin ko siya, bulong ni Valeriano. Ang boses ay puno ng pagsuko na nagdulot ng panibagong sakit sa puso ni Wela. Mabuti pa nga, sagot ni Konsolasyon bago tuluyang lumakad palabas. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay dahan-dahang nawala sa dulo ng pasilyo. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa kanilang silid, binalot sila ng mabigat na katahimikan. Huminga ng malalim si Valeriano at dahan-dahang lumapit kay Wela na nakaupo sa gilid ng kama. Umupo siya sa tabi nito at kinuha ang nanginginig na kamay ng asawa. I'm so sorry, Wela. Bulong ni Valeriano. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang dahan-dahang hinahalikan ang mga sugat sa daliri ni Wela. I know it's hard for you. Pero pakiusap, tiisin muna natin ito. Malapit na ang anniversary at hindi natin kayang magkaroon ng gulo sa pamilya ngayon. Papa's health is not good at ayaw kong ma-stress siya. Tinitigan ni Wela ang muka ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal, ngunit may kahalong lungkot. Gusto niyang sabihin ang lahat, ang tungkol sa plano ni Konsolasyon na ubusin sila, ang tungkol sa kanyang tunay na ina na si Diana. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mga mata ni Valeriano,
Pinili niyang manatiling tahimik. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito. Naramdaman ni Wela ang init ng katawan ni Valeriano at ang marahang paghimas nito sa kanyang buhok. Ang yakap nito ay tila isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang yakap na ito upang maprotektahan sila sa paparating na panganib. I love you, Wela. Magbabago rin ang lahat, pangako. Bulong ni Valeriano, dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata habang mas lalong hinigpitan ang yakap sa asawa. Numiti si Wela ng pait, ngunit hindi siya sumagot. Nang dahan-dahang kumalas si Valeriano upang kumuha ng gamot para sa kanyang mga sugat, napansin ni Wela na may nahulog na kung ano sa ilalim ng lumang kabinet sa tabi ng kama. Yumuko siya upang tingnan ito, at doon, sa gitna ng alikabok at dilim, nakita niya ang isang lumang susi na gawa sa tanso. May nakasabit ditong maliit na tag na gawa sa kahoy, at sa ibabaw nito ay may nakaukit na pangalang pamilyar sa kanyang puso. Diana. Nang hawakan ni Wela ang malamig na susi, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lihim na matagal nang nakabaon ang tila dahan-dahang gumigising upang humingi ng katarungan. Ang mga lihim na pilit ibinabaon sa limot ay parang mga ugat ng puno sa ilalim ng lupa. Hindi nakikita, pero dahan-dahang ginigiba ang pundasyon ng mansyong kinatatayuan nito. Habang mahigpit na nakakuyom ang palad ni Wela sa malamig at kinakalawang na susi na may pangalang Diana, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat, na tila ba ang mismong kaluluwa ng yumaong ina ni Valeriano ay bumubulong sa kanya mula sa kabilang buhay. Ang mahinang katok sa pinto ay bumasag sa malalim na pag-iisip ni Wela. Mabilis niyang itinago ang susi sa ilalim ng kanyang unan bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Doon ay nakatayo si Lola Charing, ang pinakamatandang katulong sa mansyon, na may dalang baso ng gatas para sa kanya. Ang mukha ng matanda ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis sa loob ng tahanang ito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napansin ni Lola Charing ang nanginginig na mga daliri ni Wela. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto at lumapit sa batang babae. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng kaligtasan na matagal nang hinahanap ni Wela. Nakita ko ang hawak mo kanina, anak. Bulong ni Lola Charing. Ang boses ay tila gas-gas na plaka sa sobrang hina. Huwag mong hahayaang makita yan ni Doña Consolacion kung ayaw mong matulad sa sinapit ng kawawang si Diana. Nanlaki ang mga mata ni Wela. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Charing. Ang balat nito ay tuyo at magaspang tila isang lumang papel. Sinubukan niyang magtanong, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang nakabarang tinik sa kanyang lalamunan. Sumunod ka sa akin. Utos ni Lola Charing. Dinala ni Lola Charing si Wela sa pinakamalayong sulok ng harden, doon sa likod ng mga nagtataasang puno ng nara, kung saan ang liwanag ng buwan ay halos hindi makatagos. Ang huni ng mga kuliglig sa paligid ay tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Wela, habang hinihintay ang mga susunod na sasabihin ng matanda. Dito, sa lugar na ito, madalas umiyak si Diana noon. Simula ni Lola Charing habang nakatitig sa kawalan. Si Diana ay katulad mo, Wela. Mabait, mapagmahal, at puno ng pangarap. Pero dahan-dahang inubos ni Consolacion ang kanyang lakas. Hindi lang pera ang kinuha ni Consolacion sa kanya, kundi pati ang kanyang dangal at ang pagmamahal ni Don Claudio. Pinaniwala ni Consolacion ang lahat na nababaliw na si Diana, hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng tinig sa loob ng sarili niyang bahay. Naramdaman ni Wela ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Lola Charing ay tila isang malinaw na larawan ng kanyang sariling kinabukasan kung hindi siya kikilos. Ang susing yan, pagpapatuloy ng matanda, ay para sa isang maliit na kahon ng mga alaala.
Doon itinago ni Diana ang lahat ng katotohanang hindi niya masabi ng malakas. Mga sulat, mga dokumento, at ang tanging ebidensya ng panlilinlang ni Konsolasyon. Pero matagal na itong nawawala. Akala ko ay tuluyan na itong nakuha ng masamang babaeng yon. Hinugot ni Lola, Charing ang isang maliit na balot mula sa kanyang bulsa. Pinuksan niya ito at iniyabot kay Wela ang isang pirasong kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Ang bango ng malagyat na kanin at niyog ay biglang nagpaalala kay Wela sa kanyang ina sa Tondo. Sa mga panahong ang tanging problema niya ay ang kakulangan ng benta sa kanyang pananahi, hindi ang kaligtasan ng kanyang buhay. Kumain ka muna, anak. Kailangan mo ng lakas, sabi ni Lola Charing nang may laming sa kanyang boses. Mag-iingat ka, Wela. Ang mansyong ito ay may mga tainga sa bawat dingding at may mga mata sa bawat anino. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga taong masyadong matatamis ang ngiti. Habang dahan-dahang kinakain ni Wela ang kakanin, naramdaman niya ang isang uri ng ugnayan kay Lola Charing. Sa gitna ng karangyaan at lamig ng pamilya de Ayala, ang maliit na pirasong ito ng pagkain ang naging simbolo ng kanilang lihim na alyansa. Isang tumaay mula sa Tondo at isang matandang katulong, nagkakaisa sa ilalim ng dilim upang ipaglaban ang isang alaalang pilit na pinapatay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig nila ang kaluskos ng mga tuyong dahon mula sa likuran ng malalaking puno. Ang tunog ay mabilis at tila may nagmamadaling lumayo mula sa kanilang kinatatayuan. Napatayo si Wela. Ang kakanin ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang anino sa pagitan ng mga puno. Isang bulto ng tao ang mabilis na dumaan sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa dulo ng harden, bago ito tuluyang naglaho sa loob ng mansyon. May nakarinig sa atin, bulong ni Lola Charing. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa tindi ng takot. Nang mabalik ang tingin ni Wela sa bintana ng silid-aklatan sa itaas, nakita niya ang isang anino na nakatayo roon, nakatingin sa kanilang direksyon habang hawak ang isang baso ng alak. Kahit malayo, alam ni Wela kung kaninong mga mata ang nakatitig sa kanya nang may matinding galit at babala. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumiit sa balat ni Wela. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa katotohanang ang kanilang lihim ay hindi na lihim. Ang susi sa kanyang palad ay tila naging kasing bigat ng isang toneladang bakal at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na wala ng labasan. May mga gabi, Wela, na nakakalimutan ko na ang mukha ng aking tunay na ina. Ngunit ang init ng kanyang gintong gim sa aking palad ang tanging nagpapaalala na minsan akong minahal. Ang mga salitang iyon mula kay Valeriano ay tila malamig na karayom na bumaon sa puso ni Wela nang makapasok siya sa kanilang silid. Nakaupo si Valeriano sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang panyo na kupas na ang kulay ngunit maayos na nakatupi. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng tatag para sa kanyang mga empleyado sa kumpanya, ay may bakas na yon ng isang batang lalaki na nangunggulila sa yakap ng isang ina. Lumapit si Wela nang walang tunog. Dahan-dahang umupo sa tabi ng kanyang asawa. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sariling hininga na nanginginig pa rin mula sa takot sa harden kasama si Lola Charing. Sa sandaling ito, nakalimutan niya ang sarili niyang takot. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maibsan ang sakit na nararamdaman ng lalaking pinakamamahal niya. Ang gintong gim na may esmeralda, pagpapatuloy ni Valeriano, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at alaala. Sabi ni Mama, it symbolizes our family's hope and honor. Ipinangako niya sa aking, kapag nag-asawa ako, ipapasuot niya yon sa aking asawa bilang tanda na tinatanggap niya ito ng buong puso. It is her blessing, Wela. Pero pagkatapos niyang mamatay, bigla na lang itong itinago ni Papa sa kanyang safe. Bakit naman itinago ni Don Claudio? Tanong ni Wela.
dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Valeriano upang bigyan ito ng init. Hindi ko alam. Umiling si Valeriano, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Basta ang sabi ni Papa, bawal ko raw itong hawakan o tingnan muli. Every time I ask about it, magagalit si Papa at sasabihing pinapaalala ko lang ang lungkot ng nakaraan. But deep inside, alam kong may ibang dahilan. Parang may kung anong inililihim sila sa akin. Tinitigan ni Wela ang malulungkot na mata ng asawa. Naramdaman niya ang matinding pag-aalab ng pagmamahal sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, marahang hinaplos ang pisingi ni Valeriano at ipinatong ang kanyang no sa no nito. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo sa gitna ng malamig na hangin ng silid. Nandito ako, Valeriano. Bulong ni Wela. Ang boses ay puno ng pangako. Hindi ko hahayaang mawala ang alaala ng ina mo. Hahanapin natin ang katarungan para sa kanya. At isusuot ko ang gim na yon, hindi para sa karanyaan, kundi para sa pagmamahal niya sa iyo. Yumakap ng mahigpit si Valeriano sa bewang ni Wela. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Sa posisyong yon, naramdaman ni Wela ang marahang pagtulo ng luha ni Valeriano sa kanyang balat. Hinaplos niya ang likod ng asawa, binigyan ito ng tahimik na lakas habang pinipigilan din ang kanyang sariling mga luha na pumatak. Ang kanilang yakap ay tila naging isang pader na pumoprotekta sa kanila laban sa lahat ng kasinungalingan sa labas ng silid na yon. Salamat, Wela. Bulong ni Valeriano, dahan-dahang kumalas sa yakap at hinawakan ang kamay ni Wela na may maliliit na sugat mula sa pananahi. I promise, hinding-hindi ko hahayaang saktan kanila. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Nang dang-dahang humiga si Valeriano, dahil sa matinding pagod, lumabas muna si Wela ng silid upang kumuha ng isang basong malamig na tubig para sa asawa. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kusina, napansin niyang may kaunting liwanag na lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Konsolasyon. Dahan-dahang sumilip si Wela sa siwang ng pinto. Doon ay nakita niya si Konsolasyon na nakaupo sa kanyang desk, hawak ang isang makapal na folder. Ang mukha ng biyenan ay may nakakatakot na ngiti habang sinusuri ang isang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga ari-arian ng pamilya de Ayala. Gamit ang isang pulang panulat, dahan-dahang ginalaw ni Konsolasyon ang kamay nito at nilagyan ng malaking krus ang tabi ng pangalan ng gintong gim na Esmeralda ni Diana. Sa ilalim ng pulang marka, may nakasulat na salitang transfer patungo sa sariling pangalan ni Konsolasyon. Ang kulang tinta sa papel ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lampara, tila isang sariwang dugo na dahan-dahang kumakalat sa puting papel. Napaatras si Wela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, binalot ng matinding kaba at galit sa kanyang nasaksihan. Isang basahan na binihisan ng sutla ay mananatili pa ring basahan, Wela. Ang mapanuyang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malaking silid bihisan habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot niya ang gown na natapos tahiin ni Wela pagkatapos ng 3 araw na walang tulog. Ang bawat sampagitan na nakaburda sa puting seda ay gawa sa pinong sinulid. Bawat tahi ay sumisimbolo sa pagtitiis at tahimik na luha ng kanyang manugang. Ngunit para kay Konsolasyon, ang sining na ito ay walang halaga, kundi isang libangan ng isang dukha. Tiningnan ni Konsolasyon ang kanyang refleksyon ng may pandidiri. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang pamangkin na si Sofia, na nangingiti habang pinapanood si Wela na nakatayo sa isang sulok, hawak ang karayom at huling hibla ng sinulid. Tingnan mo nga, Sofia. Puna ni Konsolasyon, dahan-dahang hinahaplos ang baywang ng gown. Ang sikip sa bandang ito. At ang burda, masyadong cheap ang dating. Halatang gawa ng isang walang pormal na pinag-aralan sa disenyo. Sabi ko naman sa inyo, tita, mas mabuti pang kumuha na lang kayo ng sikat na designer mula sa Makati. Segunda ni Sofia, dahan-dahang humigop mula sa kanyang tasa ng mainit at maitim na kape.
Kinuha ni Konsolasyon ang tasa mula kay Sofia. Tinitigan niya si Wela nang may nakakatakot na ngiti bahabahagi. Ngunit bago pa man makapagsalita ang asawa ni Valeriano, dahan-dahan niyang itinagilid ang tasa sa ibabaw ng laylayan ng puting gown. Ang maitim at mainit na kape ay dahan-dahang bumuhos. Gumuhit ng isang malaki at madilim na mansa sa ibabaw ng puting seda at sumira sa magagandang bulaklak na ilang gabi ring pinagpuyatan ni Wela. Ay dumi ng kamay ko, sabi ni Konsolasyon nang may pilit na gulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Inisin mo ito, Wela. You have exactly 1 hour para ibalik ang kaputihan nito. Kung hindi, huwag kang magpapakita sa akin sa gabi ng gala at kalimutan mo ng asawa ka ng isang De Ayala. Narinig ni Wela ang mahinang tawanan niya na Sofia na nakatayo sa labas ng pinto. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya lumuha sa harap nila. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig ng silid, kinuha ang basang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mansa ng kape sa ibabaw ng nasirang burda. Habang nakaluhod si Wela, biglang tumunog ang telepono ni Konsolasyon. Lumakad ang matanda patungo sa balkonahe upang sagutin ito. Ngunit dahil sa katahimikan ng silid, malinaw na narinig ni Wela ang bawat salitang binitawan nito sa kabilang linya. Ano? Ang boses ni Konsolasyon ay biglang naging matalim at puno ng takot. Buhay pa ang doktor na yon? Sabi mo na ayos na ang aksidente 20 years ago. Siguraduhin mong hindi siya makakabalik ng Manila. Do everything to keep him quiet. Napatigil ang kamay ni Wela sa pagpunas. Ang salitang doktor at aksidente, 20 taon na ang nakalilipas ay tila bumasag sa misteryo ng pagkamatay ng ina ni Valeriano. Mabilis na naglakad si Konsolasyon, palabas ng silid, kasama si Sofia. Iniwan si Wela na nag-iisa sa gitna ng kanyang naguguluhang isipan. Nang matapos ng linisin ang gown, tumayo si Wela upang itapon ang mga dumi sa wastebasket sa tabi ng desk ni Konsolasyon. Habang binubuksan niya ang basurahan, napansin niya ang isang piraso ng lumang papel na pilit na nilamukos at itinapon doon. Dahan-dahang kinuha ni Wela ang papel at binuklat ito. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang eleganteng pirma ni Diana sa ibaba ng isang kasunduan sa pagbebenta ng ari-arian. Ngunit sa tabi nito, may isa pang pirma na tila sinusubukang gayahin ang sulat kamay ni Diana. Isang halatang peking pirma na nakasulat sa ilalim ng pangalan ni Doña Consolacion. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman mamamatay. Ang mga sulat kamay na yon sa unang pahina ng lumang diary ay tila boses mula sa kabilang buhay na nagpaauga sa buong pagkatao ni Wela. Nakaluhod siya sa malamig at maalikabok na sahig ng lumang bodega sa likod ng mansyon ng pamilya De Ayala, habang si Lola Charing naman ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang isang maliit na flashlight upang bigyan siya ng kaunting liwanag. Sa wakas, nahanap din nila ang kahon ni Diana na matagal lang nakatago sa ilalim ng mga sirang kasangkapan at makapal na sapot ng gagamba. Ginamit ni Wela ang tanso na susi na kanyang nahanap sa ilalim ng cabinet. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa loob ng kinakalawang na seradura ay tila pagbasag sa 20 taon ng sapilitang pananahimik. Nang buksan ni Wela ang kahon, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak. Sa loob nito ay may ilang larawan ng isang magandang babae na may hawak na sanggol, si Diana at ang maliit na si Valeriano. At sa ilalim ng mga larawan, nakalatag ang isang diary na may asul na pabalat. Dahan-dahang binuklat ni Wela ang mga pahina at ang bawat salita ay tila patak ng luha na nagpabigat sa kanyang puso. Nais kong malaman ng aking anak. Basa ni Wela sa sulat kamay ni Diana na ang gintong-gim na may esmeralda na madalas kong isuot ay hindi lamang isang simpleng hiyas. Sa likod ng esmeralda, may nakaukit na maliit na code. Ang code na iyon ang susi upang buksan ang aking tagong account sa bangko, kung saan inilagay ko ang lahat ng aking personal na ari-arian,
para sa kanyang hinaharap kapag wala na ako. Napatigil si Wela. Napatingin kay Lola Charing na dahan-dahang tumatango habang may luha sa mga mata. Totoo ang lahat na nakasulat dyan. Wela, bulong ni Lola Charing. Noon malapit nang mamatay si Diana, unti-unting nilason ni Consolacion ang isip ni Don Claudio. Sinabi niya na si Diana ay may ibang lalaki at nababaliw na. Kaya pinutol ni Claudio ang lahat ng komunikasyon sa kanya. Kaya itinago ni Diana ang hiyas at ang diary na ito, hoping na balang araw ay may makahanap nito para kay Valeriano. Patuloy na nagbasa si Wela, ngunit ang kanyang galit ay lalong nag-alab nang mabasa ang huling bahagi ng diary. Detalyado rito kung paano dahan-dahang pinalitan ni Consolacion ang mga gamot ni Diana upang mas lalo itong manghina araw-araw. Ito ay hindi isang natural na pagkamatay. Ito ay isang planadong pagpaslang. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng account na yon ngayon? Tanong ni Wela. Ang boses ay nanginghinig sa pagitan ng takot at matinding galit. Bakit pilit na hinahanap ni Consolacion ang GIM? Dahil ang account na iyon ay naglalaman ng kalahati ng shares ng De Ayala Corporation. Sagot ni Lola Charing. Kung hindi iyon mabubuksan ni Consolacion, gamit ang code sa GIM, hinding-hindi niya makukuha ang buong kontrol sa kumpanya. At kapag nalaman ni Valeriano ang katotohanan, matatapos ang kanyang kaharian. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng mga hakbang sa labas ng bodega. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa mga tuyong dahon ay dahan-dahang papalapit sa pintuan ng bodega. Mabilis na itinago ni Wela ang diary sa kanyang dibdib at ibinalik ang kahon sa ilalim ng lumang aparador. Ngunit huli na ang lahat upang makatakas. Ang tunog ng paggalaw ng kinakalawang na trangka ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Sino ang nandyan? Ang boses ng isang tauhan ni Consolacion ay narinig mula sa labas ng pintuan. Nayakap ni Wela si Lola Charing sa dilim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila lalabas sa kanyang dibdib. Walang ibang pinto o daan palabas, at ang anino ng tao ay dahan-dahang gumuhit sa siwang sa ilalim ng pinto, habang ang trangka ay tuluyang bumubukas. Takbo, Wela! Huwag kang lilingon! Baka huli na ang lahat! Ang mabilis na bulong ni Lola Charing ay tila mitsa na nagpainit sa malamig na hangin ng bodega. Habang ang trangka ng pinto sa unahan ay dahan-dahang gumagalaw, itinulak ng matanda si Wela patungo sa maliit at maalikabok na bintana sa likod. Sa gitna ng matinding kaba, pilit na ipinasok ni Wela ang kanyang katawan sa makitid na siwang. Binuhat ang kanyang sarili palabas, habang hinahatak din si Lola Charing. Ngunit sa gitna ng pagmamadali at takot, naramdaman ni Wela ang pagdaustos ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Ang diary na may asul na pabalat ay nadulas, bumagsak sa madilim na sulok sa ilalim ng bintana sa loob ng bodega. Bago pa man niya ito makuha muli, narinig na nila ang hakbang ng tauhan ni Consolacion sa loob, kasabay ng liwanag ng flashlight na gumagala sa dingding. Hinila siya ng mahigpit ni Lola Charing patungo sa madidilim na anino ng puno ng nara. Pinipipilan siyang bumalik dahil mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Dumating ang gabi ng engrandeng gala ng pamilya De Ayala. Sa loob ng kanilang silid, nakatayo si Wela sa harap ng salamin, isinusuot ang kanyang pinakasimpleng damit na kulay gatas na siya mismo ang nagtahi. Walang mamahaling perlas sa kanyang leeg. Walang kumikinang na brilyante sa kanyang mga tainga. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, may nakatagong tapang na hindi kayang bilhin ng salapi ng mga De Ayala. Pumasok si Valeriano na suot ang kanyang formal na suit. Mukha siyang gwapong prinsipe, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. Lumapit siya kay Wela. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. "You look so beautiful, Wela." Bulong ni Valeriano, dahan-dahang iniharap ang asawa sa kanya at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. "I can feel your tension. Huwag kang mag-alala sa sasabihin ng mga tao mamaya. Nandito lang ako sa tabi mo.
hinding-hindi kita iiwan. Tinitigan ni Wela ang tapat na mga mata ng kanyang asawa. Nais niyang sabihin ang tungkol sa diary, tungkol sa pagpatay kay Diana. Ngunit alam niyang, ang gabing ito ay nangangailangan ng buong lamig ng isip. Hinawakan niya ang pisngi ni Valeriano. Naramdaman ang init nito na nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat, Valeriano. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa dangal ng ina mo, bulong ni Wela. Ang boses ay puno ng determinasyon. Nang makarating sila sa venue ng gala, ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga sikat na tao at flash ng mga kamera ng media. Sa gitna ng karangyaan, nakita ni Wela si Doña Consolacion na suot ang gown na kanyang tinahi. Pinaliligiran ng kanyang mga mayayamang kaibigan habang ipinagmamalaki ang gintong gim na may esmeralda na nakakabit sa kanyang dibdib. Ang tawa ng biyenan ay tila hamon sa katarungan. Ngunit habang iginagala ni Wela ang kanyang paningin sa paligid, biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng pasilyo, patungo sa pribadong opisina ni Consolacion, nakita niya ang tauhan na naghanap sa bodega kagabi. Hawak ng lalaki ang isang pamilyar na bagay na may asul na pabalat, ang diary ni Diana. Naglalakad ito ng mabilis patungo sa opisina upang iabot ang ebidensya sa kanyang amo. Kung mababasa ni Consolacion ang diary bago magsimula ang programa, matatapos ang lahat ng kanilang plano at mas lalong mangangganib ang kanilang mga buhay. Bagay na bagay sa akin ang gintong gim na ito, hindi ba, Valeriano? Ang mapang-asar na boses ni Doña Consolacion ay tila kulog na bumasag sa pandinig ni Valeriano habang nakatayo sila sa gitna ng engrandeng bulwagan. Suot ng matandang babae ang puting gown na gawa sa pinungseda ni Wela, at sa tapat ng kanyang dibdib, kumikinang ang gintong gim na may malaking esmeralda, ang hiyas na pag-aari ng yumaong ina ni Valeriano na si Diana. Nang makita ni Valeriano ang hiyas, ang kanyang buong mundo ay tila huminto. Ang kanyang puso ay pinuno ng matinding pait, at naramdaman niya ang dahan-dahang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang tanging alaala ng kanyang ina, ang hiyas na ipinangako sa kanyang mapapangasawa, ay suot na yon ng babaeng sumira sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, handang sumabog ang galit na matagal ng kinikimkim. Tingnan mo nga, Wela, puna ni Consolacion ng may mapanuyang ngiti habang hinahaplos ang gim. Ang ganda ng pagkakamatch ng gown na tinahi mo sa hiyas na ito. It belongs to the real queen of the De Ayala family. Bagay na bagay sa akin, hindi ba? Naramdaman ni Wela ang panginginig ng katawan ni Valeriano sa kanyang tabi. Bago pa man makagawa ng hakbang ang kanyang asawa, mabilis na hinawakan ni Wela ang nakakuyom nitong kamao sa ilalim ng mesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit puno ng lambing. Tila bumubulong ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Huwag na yon, Valeriano. Pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Bulong ni Wela, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa upang bigyan ito kulakas. May tamang oras para sa lahat. Huminga ng malalim si Valeriano, pinilit na ibaba ang kanyang kamao, ngunit ang kanyang panga ay nananatiling matigas sa galit. Nanatiling tahimik si Wela, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na gumagalaw. Napansin niya si Don Claudio na nakatayo sa di kalayuan, nakatitig kay Consolacion. Ang mukha ng matandang ama ay maputla at puno ng kakaibang kaba nang makita ang gihim sa dibdib ng kanyang asawa. May kung anong takot sa kanyang mga mata na tila ayaw niyang makita ng iba. Sa sandaling iyon, ang boses ng tagapagsalita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tinatawag si Doña Consolacion upang magbigay ng kanyang mensahe para sa anibersaryo ng kumpanya. Dahan-dahang lumakad si Consolacion patungo sa entablado. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay, habang ang mga spotlight ay nakatutok sa kumikinang na esmeralda sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa direksyon ni Wela at Valeriano nang may mapanghamong ngiti bago hawakan ang mikropono sa gitna ng entablado.
handang ipahayag ang kanyang tagumpay sa harap ng buong bansa. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pang-aabala. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayo maghintay ng bukas. Ang malinaw at matatag na boses ni Wela ay umalingangaw sa buong bulwagan. Bumasag sa gitna ng talumpati ni Doña Consolacion tungkol sa pagkakaisa ng pamilya. Ang mga mata ng lahat ng bisita, mamamahayag at kamera ay mabilis na natuon sa simpleng babae na dahan-dahang umaakyat sa hagdan ng entablado. Lumapit si Wela sa gilid ng entablado at kinuha ang backup na mikropono mula sa isang tila natutulalang staff. Tumingin siya sa direksyon ng orkestra nang may magalang na tango. Pakiusap, maari po bang pakihinto muna ang tugtog? Sabi ni Wela. Ang musika ay dahan-dahang tumigil at ang buong bulwagan ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang bulong-bulungan ng mga mayayamang bisita ay nagsimulang kumalat tila mga bubuyog sa paligid. Sino ba siya? Bulong ng isang babaeng mayaman sa unahan. Siya yung asawa ni Valeriano na galing sa Tondo. Bakit siya umaakyat sa entablado? Hinarap ni Wela si Consolacion na nooy nakatayo sa gitna ng entablado. Ang mukha ay unti-unting napupuno ng matinding galit sa likod ng kanyang makapal na makeup. Tinitigan ni Wela ng diretsyo ang gintong gim na kumikinang sa dibdib ng biyenan. Doña Consolacion, simula ni Wela, ang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Nais ko lang pong itanong sa harap ng lahat ng mga nakatataas na tao at ng media na narito ngayon. Saan po nanggaling ang gintong gim na may esmeralda na suot ninyo sa inyong dibdib? Anong kabastusan nito, Wela? Singhal ni Consolacion, pilit na pinapanatili ang kanyang pekeng ngiti para sa mga kamera. Valeriano, kunin mo ang asawa mo, nakakahiya. Sinasabi ko na nga ba, kahit kailan ay hindi ka talaga matututong umakto ng tama sa mga ganitong kaimportanteng event. Ang hiyas na ito ay pag-aari ng pamilyang De Ayala. Hindi po, sagot ni Wela. Hindi natitinag sa galit ng biyenan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na bag at inilabas ang isang malaking lumang larawan. Ipinakita niya ito sa harap ng mga kamera ng media. Ang larawan ay nagpapakita kay Diana, ang tunay na asawa ni Don Claudio at ina ni Valeriano, na nakangiti kapiling ang kanyang sanggol habang suot ang eksaktong gintong gim na may esmeralda. Ang gim na yan, pagpapatuloy ni Wela, ang boses ay puno ng emosyon, ay personal na pag-aari ng yumaong si Diana. Ipinangako niya ito sa kanyang anak bago siya mamatay. Hindi po yan pag-aari ng pamilya para gamitin ninyo upang ipagmalaki ang kapangyarihang hindi sa inyo. Yan ay ninakaw mula sa kanyang mga alaala. Ang mukha ni Don Claudio sa ibaba ng entablado ay tuluyang namutla, habang ang mga photographer ay nagsimulang kuuha ng mga sunod-sunod na larawan ng lumang litrato at ng gim sa dibdib ni Consolacion. Tuluyang nawala ang pasensya ni Consolacion. Ang kanyang mukha ay naging mapula sa tindi ng kahihiyan at galit. Guards! Sigaw ni Consolacion sa mikropono. Kaladkarin niyo ang babaeng yan palabas! Nilalason niya ang pagtitipo na ito. Guards, do your job! Mabilis na kumilos ang tatlong malalaking security guard patungo sa entablado upang hawakan ang mga balikat ni Wela. Huwag na huwag ninyong hahawakan ang asawa ko kung gusto ninyong manatiling humihinga. Ang kulog na boses ni Valeriano ay yumanig sa buong entablado habang mabilis siyang humarang sa harap ni Wela. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa tatlong security guard na agad na patigil sa kanilang mga hakbang. Kilala nila si Valeriano bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya De Ayala at walang sinuman sa kanila ang may lakas ng loob na banggain ito. Umatras kayo, utos ni Valeriano. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng galit. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang humawak sa asawa ko ay haharap sa akin. Humarap si Valeriano sa ibaba ng entablado, diretsong nakatitig sa kanyang ama na si Don Claudio.
Ang matandang lalaki ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang VIP table. Ang muka ay pulang-pula sa tindi ng kahihiyan sa harap ng mga mamamahayag. "Valeriano, tumahimik ka!" sigaw ni Don Claudio. Ang boses ay nanginginig. "Nakakahiya ka. Pag-usapan natin ito sa mansyon. Kung hindi ka titigil ngayon din, aalisin kita sa kumpanya at tatanggalan ng lahat ng karapatan sa pamilyang ito." Tumingin si Valeriano kay Wela. Nakita ang pag-aalala sa mga mata ng asawa, ngunit may kasamang matatag na suporta. Numiti si Valeriano ng pait bago muling harapin ang kanyang ama. "Sapat na ang 20 taon ng pananahimik, Papa." Ang boses ni Valeriano ay umalingangaw sa mikropono. "Hinding-hindi ko nahahayaang tratuhin ninyo si Wela na parang basahan sa bahay na ito, katulad ng ginawa ninyo kay Mama Diana. Ang gintong gim na yan ay personal na gamit ng aking yumaong ina. Yan ay hindi pag-aari ng kumpanya at lalong hindi pag-aari ng babaeng yan. Yan ay ninakaw mula sa mga alaala ng aking ina." Nagsimimulang magbulong-bulungan ang mga bisita at ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-record ng bawat eksena. Tumingin si Valeriano sa kanyang kanang kamay, kung saan nakasuot ang gintong singsing na may selyo ng pamilya De Ayala. Dahan-dahan niya itong hinubog sa harap ng lahat. Lumakad siya patungo sa mesa ng kanyang ama at inilagay ang singsing sa ibabaw nito. Ang tunog ng pagbagsak ng gintong singsing sa ibabaw ng mesa ay tila pagputol sa huling tanikala ng kanyang pag-aalipin. "I don't care about the company, Papa. I don't care about the money. Kung ang presyo ng pananatili sa pamilyang ito ay ang aking dangal at ang kaligtasan ng asawa ko, kung gayon, inaalis ko na ang aking sarili sa pamilyang De Ayala," pahayag ni Valeriano. Sa sandaling ngayon, isang sikat na photographer sa unahan ng sumigaw habang nakatitig sa screen ng kanyang kamera. "Tingnan ninyo! May nakasulat sa likod ng gim!" Sigaw ng photographer habang ipinapakita ang larawan na kanyang na-zoom in kung saan may nakasulat na maliit na code sa likod ng Esmeralda. Nang marinig ito, tuluyang napanik si Consolacion. Alam niya na kapag nabasa ang code, mabubunyag ang lahat ng kanyang ninakaw na ari-arian. Mabilis niyang hinila ang gim mula sa kanyang dibdib upang itago ito. Si Lola Charing, na kanina pa dahan-dahang umaayat sa entablado upang tulungan si Wela, ay nagtangkang agawin ang hiyas mula sa kamay ni Consolacion. Ngunit sa tindi ng galit, marahas na itinulak ni Consolacion ang matandang katulong. Ang katawan ni Lola Charing ay nawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng matanda ay sinunda ng malakas na sigaw ni Wela habang mabilis na lumalapit upang tulungan ang kanyang tanging kakampi sa mansyong iyon. "Kahit mawala sa amin ang lahat ng yaman, wag lang mawalang muli ang ating dangal, Valeriano." Ang marahang bulong na iyon ni Wela ay nagdala ng init sa maliit at payak na silid sa tondo, kung saan sila pansamantalang nakatira. Matapos ang magulong gabi sa gala, mabilis nilang iniwan ang mansyon ng pamilya De Ayala kasama si Lola Charing. Binuhat ni Valeriano ang matanda palabas ng bulwagan, habang ang pamilya De Ayala ay naiwan sa gitna ng matinding iskandalo sa harap ng media. Sa loob ng maliit na silid, dahan-dahang nagbuhos si Wela ng maligamgam na tubig sa isang palanggana upang linisin ang mga sugat at gasgas ni Lola Charing. Ang marahang pagbuhos ng tubig ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang bakas ng karangyaan sa paligid, ngunit ang pagmamahal at pag-aalaga sa loob ng silid na iyon ay mas higit pa sa anumang yaman na mayroon ang mga De Ayala. "Salamat mga anak," bulong ni Lola Charing. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahaplos ang buhok ni Wela. "Huwag kayong matakot para sa akin. Ang mahalaga na ibalik natin ang katotohanan sa harap ng lahat." Kinaumagahan, naging pangunahing balita sa buong bansa ang nangyari sa gala ng pamilya De Ayala. Ang mga video ng matapang na paghaharap ni Wela kay Consolacion at ang paghubog ni Valeriano ng kanyang singsing ay kumalat na parang fire sa internet.
Walang ibang pinag-uusapan sa telebisyon at radyo kundi ang pagnanahaw ng hiyas at ang manipulasyon sa loob ng sikat na kumpanya. Dahil sa tindi ng pressure ng publiko, mabilis na kumilos ang korte. Nagpalabas sila ng isang temporary restraining order upang i-freeze ang lahat ng ari-arya na nakapangalan sa yumaong si Diana, upang hindi ito magawang taltasan o ibenta ni Konsolasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa kabilang banda, narinig ni Wela mula sa balita na nagwala si Konsolasyon sa kanyang opisina. Sinubukan nitong magbayad ng milyon-milyon sa mga istasyon ng balita upang burahin ang mga video at linisin ang kanyang pangalan. "I will pay you double. Just take down those videos!" Sigaw ni Konsolasyon sa kanyang telepono. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pera ay wala ng lakas upang bilhin ang katotohanang nakita na ng buong bansa. Habang naghahanda ng simpleng almusal si Wela, nakarinig siya ng marahang katok sa kanilang pinto. Nang buksan niya ito, walang tao sa labas. Ngunit may nakalatag na isang lumang kahon ng karton na may nakasulat na pangalan ni Wela Santos. Mabilis na lumapit si Valeriano upang tulungan siyang ipasok ang kahon sa loob. Nang buksan nila ito, sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang papel at mga alikabok. Sa ilalim ng mga lumang dokumento ng bangko at listahan ng mga accounts, nakita ni Valeriano ang isang folder na may tatak ng ospital 20 taon na ang nakalilipas. Nang buksan ni Valeriano ang folder, ang kanyang muka ay tuluyang nawalan ng kulay. Hawak niya ang orihinal na sertipiko ng pagkamatay ng kanyang ina na si Diana. Sa tabi ng pirma ng sanhi ng pagkamatay, may nakasulat na pangalan ng doktor na si Dr. Hernandez. Ang doktor na misteryosong nawala sa bansa pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Hindi namatay sa sakit si Mama. Pinatay siya ng taong pinagkatiwalaan ni Papa. Ang boses ni Valeriano ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng matinding pait at panginginig habang nakatitig sa mga medical na dokumento na nakalatag sa kanilang hapagkainan. Nakaupo sa tabi niya si Wela at si Attorney Martin, ang kanyang tapat na kaibigan at abogado na sumama sa kanila sa Tondo upang suriin ang misteryosong kahon. Ang liwanag ng isang simpleng bumbilya sa kisame ay nagbigay ng sapat na liwanag upang makita ang mga lumang papel na naglalaman ng katotohanang 20 taon ng nakabaon. Walang tunog sa loob ng maliit na silid maliban sa marahang paghinga ni Lola Charing na nakapahinga sa kabilang sulok. Tingnan ninyo ito, Valeriano. Puna ni Attorney Martin habang itinuturo ang listahan ng mga gamot na ibinigay kay Diana bago ito pumanaw. Ang dosage ng sedative na ito ay dahan-dahang itinaas linggo-linggo. Sa ganitong dami, maaari nitong mapahinto ang puso ng isang tao at magmukhang natural na heart attack. This is systematic poisoning, Valeriano. Walang matino na doktor ang magrereseta nito sa isang pasyenteng may mahinang puso. Napatakip si Wela sa kanyang bibig, habang naramdaman niya ang dahan-dahang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisingi. Ang kalupitan ni Konsolasyon ay mas higit pa sa kanyang inakala. Hindi lang ito usapin ng pera o kapangyarihan, ito ay isang malamig na pagbaslang. Ibig sabihin, bulong ni Wela, ang boses ay nanginginig. Kaya itinago ni Diana ang gintong gim dahil alam niyang yun lang ang hindi kayang makuha ni Konsolasyon nang walang code. Exactly. Segunda ni Attorney Martin. Inilipat ni Diana ang kalahati ng shares ng kumpanya sa isang protektadong account na ang code ay nakasulat sa likod ng gim. Sinubukan ni Konsolasyon na i-access ang account na yon ng maraming beses, ngunit laging nabablock. Kaya pilit niyang hinahanap ang hiyas upang tuluyang makuha ang buong kontrol sa De Ayala Corporation. Niyakap ni Wela ang kanyang asawa ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Valeriano habang umiiyak ito ng walang tunog. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa balikat ng asawa. Ang tahimik na pagluha ng isang lalaki na nalaman ang katotohanan tungkol sa malupit na kamatayan ng kanyang ina ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Wela. Lalaban tayo, Valeriano.
Bulong ni Wela habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng asawa. Hindi natin hahayaang manatiling malaya ang halimaw na yon. Hahanapin natin ang katarungan para kay Mama Diana. Tumango si Valeriano. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha habang may kakaibang apoy ng determinasyon na sumiklab sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Attorney Martin. Magoin tayo ng kaso, Martin. Pagnanakaw, falsification of documents, at murder. Pahayag ni Valeriano. Ang boses ay naging matatag tila bakal. Ngunit ang bawat salita ay biglang naputol nang marinig nila ang dahan-dahang paggalaw ng telepono ni Attorney Martin sa ibabaw ng mesa dahil sa isang papasok na tawag. Mabilis na sinagot ng abogado ang tawag at habang nakikinig, ang kanyang muka ay unti-unting napuno ng pagkagulat. Tumingin si Martin kina Wela at Valeriano ng may seryosong muka. Tumawag ang investigator ko. Sabi ni Martin, ang boses ay puno ng kaba. Nahanap na nila si Dr. Hernandez. Hindi siya umalis ng bansa noon. Kasalukuyan siyang nagtatago sa isang malayong baryo sa Samar gamit ang ibang pangalan. At handa siyang magsalita at tumestigo laban kay Konsolasyon. Pero kailangan nating magmadali. Dahil nalaman ko ring may mga tauhan si Konsolasyon na kasalukuyan ang papunta roon upang patahimikin siya magpakailanman. Wala kayong karapatang hawakan ako. Ako ang may-ari ng mansyong ito. Ang matalim at galit na sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malaking foyer ng mansyon ng mga De Ayala habang hinarap niya ang 4 na pulis na may dalang warrant of arrest. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling robe at ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihang pumasok dito? Singhal ni Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pot at nagsisimulang takot. Tawagan ninyo ang mga abogado ko. I will make sure na matatanggal kayo sa trabaho ngayon din. Ngunit ang kanyang mga banta ay natigil nang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Valeriano kasama si Wela na nakatayo sa kanyang tabi. Sa likod nila ay lumakad pumasok si Lola Charing at ang isang matandang lalaki na may takot sa mga mata, si Dr. Hernandez. Nang makita ni Consolacion ang doktor, ang kanyang muka ay tuluyang nawala ng kulay. Ang kanyang nanginginig na labi ay hindi makabuo ng anumang salita habang dahan-dahang umatras ang kanyang mga binti hanggang sa sumandal siya sa hagdanan. Consolacion. Ang boses ni Dr. Hernandez ay puno ng pagsisisi. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng takot at guilt. Sasabihin ko na sa kanila ang lahat. Sasabihin ko sa korte kung paano mo ako binayaran at tinakot upang palitan ang mga gamot ni Diana 20 taon na ang nakalilipas. Pumasok din si Don Claudio sa bulwagan mula sa kanyang silid. Nang marinig ang pagtatapat ng doktor at makita ang mga medical na dokumentong hawak ng mga pulis, ang matandang ama ay tila tinamaan ng kidlat. Tinitigan ni Claudio si Consolacion nang may matinding pandidiri at galit. Napagtanto na ang babaeng katabi niya sa pagtulog sa loob ng 2 dekada ay ang pumatay sa kanyang unang asawa. Ikaw ang pumatay kay Diana. Bulong ni Don Claudio. Ang boses ay nanginginig habang dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib sa tindi ng sakit at pagsisisi. Hindi po totoo yan, Claudio. Sinisiraan lang nila ako. Pilit na sigaw ni Consolacion. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas upang paniwalaan ng sinuman. Lumapit ang opisyalang pulisya at dahan-dahang inilapat ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Consolacion. Ang tunog ng pagkakakabit ng posas ay tila katapusan ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay ang 12-12 ng mga mamamahayag at kamera. Sinubukan ni Consolacion na itago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling designer bag. Ngunit nakuha ng bawat kamera ang kanyang mga luha at ang nakakahiyang posas sa kanyang mga kamay. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ng mga pulis, dahan-dahang lumakad si Don Claudio patungo sa kanyang anak na si Valeriano. Ang matandang lalaki ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto.
Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Sa harap ni Valeriano, at sa ilalim ng malamig na liwanag ng bulwagan, ang tuhod ng matandang ama ay dahan-dahang nanghina. Lumuhod si Don Claudio sa malamig na marmol na sahig sa harap ng kanyang anak. Hinawakan ang mga binti nito habang umiiyak ng buong pait. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Papa." Pagtangis ni Don Claudio, ang boses ay basag sa tindi ng pagsisisi habang nakaluhod sa paanan ng anak na matagal niyang binalewala. Sa wakas, Mama, ang iyong hiyas ay muling sumasalamin sa katotohanan. Ang bulong na iyon ni Valeriano ay tila paghahatid ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ina habang nakatayo siya sa gitna ng malaking boardroom ng De Ayala Corporation. Sa harap ng mga direktor at mga legal na tagapayo ng kumpanya, formal na ibinalik kay Valeriano ang gintong gim na may esmeralda na matagal ng kinamkam ni Consolacion. Hawak ni Valeriano ang hiyas. Naramdaman ang mabigat at malamig na ginto sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang binaligtad ang gim sa ilalim ng liwanag at doon, sa likod ng malaking esmeralda, malinaw na nakasulat ang maliit na numerong code na selyo ng pag-asa ng kanyang ina. Ginamit ni Valeriano ang code na iyon upang buksan ang tagong account ni Diana sa bangko. Ang account na naglalaman ng kalahati ng shares ng kumpanya ay sa wakas ay nabuksan na. Ngunit sa halip na gamitin ang pera para sa karanyaan, hinarap ni Valeriano at Wela ang board ng mga direktor ng may simpleng paninindigan. Gagamitin natin ang pondo na ito upang magtayo ng isang foundation. Pahayag ni Valeriano habang nakatingin ng may pagmamahal kay Wela. Isang foundation na tutulong sa mga mahihirap na kababaihan at mga mananahi sa Tondo. At pangangalanan natin itong Diana and Wela Foundation. Ang bawat babaeng nangangarap sa Tondo ay magkakaroon ng pagkakataong lumaban para sa kanilang dangal. Ang mga direktor ay binalot ko katahimikan. Ngunit dahan-dahang napuno ng paghanga ang kanilang mga mata para sa mag-asawa. Si Don Claudio, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan, kundi isang ama na nagpapakumbaba sa harap ng kanyang anak. "Salamat, Wela," bulong ni Don Claudio. Ang boses ay nanginginig habang hinahawakan ang mga kamay ng manugang. "Salamat sa pagliligtas sa aking anak at sa pagpapanatili ng dangal ni Diana. Sana ay mapatawad ninyo ang aking pagkabulag sa nakaraan." Tiningnan ni Valeriano si Wela at nang makita ang marahang pagtango ng asawa, dahan-dahang hinahawakan ni Valeriano ang balikat ng kanyang ama. "Pinatatawad na kita, Papa," sabi ni Valeriano. "Ngunit hindi po ibig sabihin na babalik kami sa mansyon. Gusto naming magsimula ng sariling buhay ni Wela, malayo sa ingay at gulo ng kumpanya." Tinanggap ito ni Don Claudio nang may magkahalong lungkot at paggunawa. Kinagabihan, pumalik sina Wela at Valeriano sa kanilang silid sa mansyon upang iempake ang kanilang mga natitirang gamit bago tuluyang lumipat sa probinsya. Habang inaayos ni Wela ang lumang kahon ng hiyas ni Diana, napansin niya ang isang maliit na siwang sa ilalim ng velvet na tela nito. Dahan-dahang ipinasok ni Wela ang kanyang daliri at hinugot ang isang maliit na nakatuping papel na dilaw na sa kalumaan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang eleganteng sulat kamay ni Diana. Ang bawat salita ay tila isang huling basbas na nagpabuhos ng kanyang mga luha sa ibabaw ng papel. Ang tunay na hiyas ng pamilyang ito ay hindi ang ginto o ang esmeralda, basa ni Wela sa sulat. Ang tunay na hiyas ay ang taong magdadala ng liwanag at dangal muli sa aking anak. Kung sino ka man na nakahanap nito, ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking pag-ibig. Iwanan natin ang ginto ng nakaraan. Valeriano, mas maningning ang bukas sa dulo ng ating sariling mga kamay. Ang marahang yaya na yon ni Wela ay nagmarka ng huling paghila sa pinto ng mansyon ng mga De Ayala. Dala lamang ang kanilang mga simpleng bag, si Lola Charing, at ang maliit na kahon na naglalaman ng gintong gim at mga sulat ni Diana.
Tuluyan ng tinalikuran ng mag-asawa ang Marangya, ngunit mapanlin lang na mundo ng kapital. Naglakbay sila patungo sa isang tahimik na probinsya sa Laguna, kung saan matatagpuan ang isang maliit, ngunit matibay na bahay na may malalaking bintana. Ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw ay malayang nakakapasok sa loob ng bahay, tila nagdadala ng bagong buhay na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa tabi ng bahay ay ang maliit na talyer ng tahi ni Wela, isang malinis na silid na puno ng makukulay na tela at isang bagong makina na handa ng umandar. Sinalubong sila ng mga simpleng kapitbahay at ilang mga kaibigan mula sa Tondo na may dalang mga bulaklak ng panyas at simpleng pagkain na luto sa bahay. Ang init ng kanilang mga ngiti at ang tapat na pagtanggap ay mas masaya at totoong higit sa anumang engrandeng gala na dinaluhan nila sa Manila. Dito, naramdaman ni Wela ang totoong kahulugan ng tahanan. Nagsimimulang magtrabaho si Wela sa kanyang bagong makinang panahi. Ang regular na pag-andar ng makina habang tinatahi ang isang simpleng kurtina ay naging isang magandang musika sa loob ng bahay. Si Valeriano naman ay masayang nakaupo sa tabi niya. Tinutulungan siyang mag-ayos ng mga tela at pinamamahalaan ang mga dokumento para sa Diana at Wela Foundation na nagsisimula ng tumulong sa mga kababaihan. Tumingin si Valeriano kay Wela. Ang kanyang muka ay napuno ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Ito ang pinakamasayang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko, Wela. Bulong ni Valeriano. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ng asawa upang patigilin muna ang makina. Dito, kasama mo. Pakiramdam ko ay nakahinga na ako sa wakas. Ngumiti si Wela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw na pumapasok sa bintana. May kakaibang saya at lihim na kaba sa kanyang dibdib. Isang magandang balita na matagal na niyang gustong ibahagi. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahang kinuha ni Wela ang malaki at mainit na palad ni Valeriano. Marahan niyang inilagay ang kamay ng asawa sa ibabaw ng kanyang tiyan habang nakatitig sa mga mata nito ng may matinding pagmamahal. Naramdaman ni Valeriano ang banayad na pagtaas at pagbaba ng hininga ni Wela at ang tila marahang tibok ng isang bagong buhay sa ilalim ng kanyang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang mga luha ng dalisay na kaligayahan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi habang tinititigan ang kanyang asawa. Walang kahit anong salitang binikas, ngunit sapat upang punuin ng walang katapusang pag-asa ang kanilang maliit na tahanan. Ang panahon ay dahan-dahang lumipas, tila agos ng ilog na naglilinis sa mga naiwang dumi ng nakaraan. Sa maliit na beranda ng kanilang tahanan sa probinsya, nakaupo si Wela habang dahan-dahang hinahele ang kanyang bagong silang na sanggol. Ang gintong giyam na may esmeralda ni Diana ay nakatago ng maayos sa loob ng kahon, ngunit ang mas malaking kayamanan ay kasalukuyang niyang karga. Isang buhay na puno ng pag-asa at bagong simula. Marami ang nagtatanong kung nagawa na ba nilang magpatawad. Para kay Wela at Valeriano, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng galit. Si Consolacion ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, hinaharap ang bawat araw ng kanyang buhay sa pag-iisa at pagsisisi, habang ang kanyang dating kaharian ay tuluyan ng naglaho. Hindi na siya dinalaw ni Wela dahil sapat na ang katarungang ibinigay ng batas upang mapanuto ang nagkasala. Si Don Claudio naman ay dahan-dahang nagbago. Madalas siyang magpadala ng mga simpleng sulat at mga kagamitan para sa kanyang apo. May mga pagkakataong bumibisita siya sa kanila sa probinsya. Tinanggap siya ni Wela at Valeriano ng may paggalang. Ngunit may malinaw na hangganan upang maprotektahan ang kapayapaan na kanilang pinaghirapang binuo. Nakita ni Claudio ang kanyang mga pagkakamali. At sa bawat paghawak niya sa kamay ng kanyang apo, dahan-dahang binabayaran ang kanyang mga pagkukulang bilang ama. Natagpuan ba nila ang totoong kapayapaan? Oo,
Sa bawat pagising nila sa umaga na walang takot. Sa bawat tunog ng makina ng tahi ni Wela habang tinutulungan siya ni Valeriano. At sa bawat ngiti ng kanilang anak sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang kanilang kapayapaan ay hindi nagmula sa karangyaan ng pamilyang De Ayala, kundi sa tapat na pamumuhay at pagmamahalan na walang hinihinghing kapalit. Ang kwento ng kanilang buhay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral para sa bawat isa. Ang tunay na danggal ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto, mamahaling alahas, o kapangyarihan sa lipunan. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan, sa kakayahang magpatawad upang mapalaya ang sarili, at sa pag-ibig na tapat, malaya, at marangal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dulo ng karagatan, niyakap ni Valeriano si Wela mula sa likod, habang pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ng kanilang anak. Sa sandaling iyon, alam nilang natapos na ang bagyo at ang liwanag ng umaga ay mananatili sa kanilang tahanan magpakailanman. Ang paglubog ng araw sa Laguna ay hindi lamang pagtatapos ng isang maghapong gawaing bahay, kundi simula ng isang tahimik na gabi kung saan malaya nating nayayakap ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, may mga gabi na hindi ko mapigilang umiyak. Lalo na nang pilitin ni Consolacion si Wela na lumuhod upang linisin ang mansa ng kape sa sarili nitong burda. Ang sakit ng bawat tusok ng karayom sa sugatang daliri ni Wela ay naramdaman ko rin sa aking puso. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga tahimik na nagtitiis, ngunit may pusong gawa sa bakal at dangal. Tulad ng ginawa ni Wela, ang buhay natin ay parang pagbuburda. Kung minsan, ang karayom ay tumutusok sa ating sariling balat at nag-iiwan ng sugat. Ngunit ang bawat hibla ng sinulid ng ating pagtitiis ay dahan-dahang bumubuo ng isang napakagandang pattern ng tagumpay at pagbangon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wela, mapapatawad niyo rin ba si Don Claudio? O pipiliin niyo na lamang bang putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanya? Sana ay maibahagi ninyo ang inyong pananaw sa ating comment section. Saan niyo nga pala pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Nagtutupi ba kayo ng mga damit? Naghuhugas ng pinggan? O nagluluto para sa inyong pamilya? Isulat niyo ang inyong ginagawa dahil nais kong maramdaman ang inyong presensya. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maabot natin ang iba pang mga pusong nangangailangan ng yakap at lakas ng loob. Sana ay baunin ninyo ang kapayapaan at ang lakas upang patuloy na lumaban sa bawat hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng puso. Pamagat ng kwento. Kabilang sa bawat tahi ng dangal paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang. Nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Story ng Puso.